Sa loob ng 7 taong pagbibiyahe, halos araw-araw napapadaan si Jonathan sa Central Business District. Maliban sa kabisado na niya ang mga pasikot-sikot sa lungsod, memoryado na rin niya ang ilang kalsadang madalas pangyarihan ng mga banggaan. Dito sa may malapit sa Buntis, sa may Central Park, sa crossing doon. Bakit po? Lagi-lagi kasing na-aksidente dyan eh. Kaya naman patuloy itong nag-iingat sa pagmamaneho. Bigayan lang, baka iwas aksidente. Isa lamang si Jonathan sa mga libo-libong motoristang laging dumadaan sa Central Business District. Sa unang tingin, madalas usad pagong ang daloy ng trapiko dito. Pero mahirap isipin na dito rin na itatala ang pinakamataas na bilang ng mga insidente sa kalsada sa buong lungsod. Katunayan, nakapagtala ang Baguio City Police Office ng 166 na insidente sa kalsada sa Central Business District mula Enero hanggang Mayo ngayong taon. Mas mataas ito kumpara sa 66 na kaso noong 2024 sa kaparehong panahon. Dito talaga ang focus ng enforcement, yung implementation ng ating mga traffic laws, no, and ordinances dito. So, isa pa yon na i-intensify natin. Ang mga insidente madalas nangyayari tuwing rush hour mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 3 hanggang alas 7 ng gabi. Para masolusyonan ito, inilunsad ng BCPO ang Upland Drive na layong bawasan ng mga nangyayaring insidente sa kalsada sa lungsod. Plano nilang pababain ang mga insidente ng 5% o 20 bilang ng mga kaso. Of course, the volume ng mga sasakyan na lalabas, magsusundo. We are already implementing the 90-10% deployment. 90% of the personnel nasa labas lahat. 10% will only remain sa offices to do administrative works. Pero ang problema, karaniwang nasasangkot sa mga insidente ay mga turista. Dahil dito, paiigtingin pa nila ang information education campaign, dagdag na signages sa mga kalsada at maigting na pagpapatupad ng speed limit. Doon tayo nagkakaroon ng problema. Kaya nagkakaroon ng mga aksidente kasi hindi nga sinusunod ang mga batas trapiko natin. And that is what we really wanted dito sa Upland natin. Kaya nga nangunguna ang D as standing for discipline. Sa hanay naman ng LTFRB, babantayan nila ang operasyon ng mga PUV, lalo na ang mga taxi. Iniisip ko nga sabihin sana sa operators ng taxi na baka kailangan yung tignan din yung pagkuha nyo ng boundary system. Kasi baka masyadong malaki yung boundary system na ang tendency ng driver ay nagmamadali lagi. Ang mga ito, ilan lamang sa mga pinag-usapan sa pagpupulong ng LTO, LTFRB, BCPO, pamahalang lungsod at mga kinatawan ng iba pang sektor sa transportasyon para matugunan ang tumataas na insidente sa kalsada. Charles Nicolimon, RNG News.